user ng Lugia Devil Fruit. At as stated nga, itong Lugia daw ang pinaka-rare na Devil Fruit sa tatlong basic types ng Devil Fruits. Sa pagpapatuloy nga ng kwento ng One Piece, dahan-dahan nang na-unlock yung capabilities ng iba pang Devil Fruits. Gaya na lang ng Paramecia na during Dressrosa arc, ni-reveal na meron pa palang isa pang category, which is yung Special Paramecia. Ni-reveal rin na possible palang magkaroon ng awakening ang isang Paramecia Devil Fruit. At ito nga yung nakita natin sa Devil Fruit nila Doflamingo at Katakuri, na later on nakita rin natin kila Trafalgar Law at Eustace Kid. Itong Zoan Devil Fruit naman ni-reveal na meron ding mga categories. At ito nga yung Ancient Zoan, Mythical Zoan, at yung Artificial Zoan. At gaya nga sa Paramecia, it turns out na meron din itong awakening. Kaya naman this leaves sa Lugia Devil Fruit. Ano kaya possibly ang i-reveal na power up sa Devil Fruit na to? During nga sa mga early years ng One Piece, iba nga ang tingin natin sa mga Lugia Devil Fruits. Napaka-overpower nila. Since oo nga naman, nagiging untouchable yung mga user neto once na ginagamit nila itong Lugia Devil Fruits nila. Pero later on nga sa kwento, ni-reveal na haki lang pala ang kailangan para mahawakan o maatake mo sila. Doon ganito na nga yung sitwasyon, hindi pa rin natin pwedeng maliitin ang mga Lugia users ngayon. Dahil currently nga, mangilan-ngilang karakter pa lang rin ang capable gumamit ng haki. Ultimo itong mga bida nga natin na Straw Hat Pirates, 5 miyembro lang nila ang capable gumamit ng basic haki. So para nga sa ilang miyembro nila, untouchable pa rin itong mga Lugia Devil Fruit users. Kaya naman ang obvious na sagot nga sa kung anong power up ang makukuha natin sa isang Lugia Devil Fruit, obviously yung awakening. So ano bang magiging kakayanan ng Lugia Devil Fruit kapag naging awakened na ito? Maraming ang nagsasabi na patungkol daw sa environment ang magiging kakayanan neto, similar sa awakened na Paramecia Devil Fruit. Or isa pang example itong ginawa nila Kuzan at Akainu sa Punk Hazard na naging permanent weather na yung fire at ice sa isla na to. Bali ang tingin ko ang sagot dito makukuha natin mismo kay Karasu. As we all know nakakain nga ng suit fruit itong si Karasu. Isa nga itong Lugia type. Dahil nga sa capable siyang magsamon ng mga crows nung una nga inakala nating isang Paramecia itong Devil Fruit ni Karasu. Pero dahil nga sa kinumpirma na isa itong Lugia Devil Fruit maaari ngang awakened na itong Devil Fruit na to ni Karasu. So basically yung idea natin sa awakened Lugia magiging capable na yung mga user neto na bigyan ng buhay yung klase ng Lugia powers nila. Kumbaga similar sa ginagawa ni Karasu na para bang binibigyan niya ng buhay itong mga suit crows niya. Bali nakita na nga rin natin to kila Akainu at Kuzan na parehas nating pinagsususpecha ang awakened na yung mga Lugia Devil Fruits nila. During Marineford War nga gumamit ng Ice Peasant attack itong si Kuzan, kung saan nakita nating nagsamon siya ng isang nagyeyelong ibon. So parang may buhay nga itong ibon na to. Si Akainu naman nakita nating gumamit ng ataking Inugame Guren, kung saan nagsamon naman siya ng dog lava. At sa part naman ni Kizaru recently nga lang natin tong nakita sa kanya. Ginawa nga niyang sariling clone niya itong Lugia powers niya na para bang may sarili itong mga buhay. At yes, yan nga sa tingin ko ang kakayanan ng Lugia Awakening. Itong pagbibigay ng buhay sa element na gamit ng Lugia user. So this explains rin kung bakit naging permanent itong weather sa Punk Hazard dahil kila Kuzan at Akainu. Almarai long life milk, rich, creamy, giving your tea a surprising taste. Almarai long life milk, surprisingly rich, deliciously creamy. Blonde nose keeping you up at night. With just one spray, Audrivin's moisturizing formula soothes and hydrates your nose. Audrivin and breathe.
Ngayon ay pag-usapan naman natin yung possible na magiging epekto ng Lugia Awakening sa kwento. Gaya nga ng nabanggit ko, currently nga na merong 12 karakter ang user ng Lugia Devil Fruit. At sa tingin ko nga yung 5 sa kanila talagang makikinabang o magbe-benefit once na ma-reveal ang Awakening Lugia. Umpisahan nga natin kay Smoker. Basically kaya ngang i-turn ni Smoker yung sarili niya into smoke. Kaya ako nga nasabing makikinabang si Smoker sa Awakening ng Lugia Devil Fruit once na ma-reveal ito. Dahil sa current situation niya. Alam naman nating lahat na itong si Smoker nasa side nila Garb. Isa nga siya sa kukonting mga Marines na tuwid ang pananaw patungkol sa hustisya. At alam ko na kagaya nyo ine-expect rin na magiging future admiral ng Marines itong si Smoker. Pero during pang Hazard arc nga sa nakita nating updated na lakas niya pagtapos ng 2 years time skip mukhang tagilid nga tayo na yung possible na trajectory niya papunta sa pagiging admiral since tinalo nga lang siya ni Doflamingo. Kaya naman ang bigyan nga ng power up itong si Smoker sa pamamagitan ng pag-a-awake niya sa Lugia Devil Fruit niya malaking bagay nga ito para mabago yung tingin natin sa karakter niya. Mas magiging malakas nga siya sa paningin natin once na makakuha siya ng Lugia Awakening. Kumbaga similar kay Rob Lucci na ang iniisip natin during Egghead Island arc ibibasic lang siya ni Luffy since napakalayo na nga ng agwat ng lakas ni Luffy during Enies Lobby arc papunta sa Egghead Island arc. Pero dahil nga sa binigyan ni Oda ng Awakening itong Zoan Devil Fruit ni Lucci nabago nga bigla yung pananaw natin sa kanya. Mas malakas na yung tingin natin sa kanya. So same kay Smoker na i-expect rin nating lalakas pa once na ma-reveal ang Lugia Awakening niya. Ang sumunod na karakter namang magbe-benefit sa Lugia Awakening itong si Crocodile. So same logic ng explanation kay Smoker para mas magmukhang malakas rin yung tingin natin kay Crocodile. Currently nga nag-team up itong si Crocodile kila Mihawk at Buggy. Kung tutuusin nga technically na silang dalawa ni Mihawk ang mga Emperor. So dahil nga sa sitwasyon ngayon ni Crocodile na inuupuan niya yung isa sa role ng pagiging Emperor malaking bagay nga na magkakaroon siya ng Lugia Awakening dahil bago nga mag time skip iba yung kilala nating Crocodile at siya nga yung Crocodile na merong malaking weakness. Kaya naman kung it turns out na yung kahinaan niya na to which is yung tubig mababaliwala once na ma-awake niya na yung Devil Fruit niya malaking bagay nga ito sa credibility niya para matawag na malakas. Sumunod naman itong si Blackbeard. Alam naman natin na itong si Blackbeard gaya ni Luffy possible na candidate para matalo si Im Sama. At nakita naman natin yung kakayanan ng Dark Fruit niya. Napaka-overpower nga neto dahil sa kakayanan netong inalify ang isang Devil Fruit powers. Kaya naman kung magkakaroon pa nga ito ng Awakening malaking bagay nga ito dahil malay natin. Kaya hinahunting ni Blackbeard itong Devil Fruit na to ng ilang dekada dahil sa itong Devil Fruit pala na to ang mismong makakatalo kay Im Sama, diba? Sumunod naman itong si Sabo. Kung napanood nyo nga yung recent video natin nabanggit ko nga yung possible match-up nila ni Akainu sa paparating na Final War. So assuming na mangyayari nga ito ang laking bagay nga para kay Sabo na ma-awake itong Mera Mera no Mi. Dahil alam naman natin na itong mismong Devil Fruit na to tinalo lang ni Akainu. Magiging poetic nga yung mangyayari kung sakali man at ma-awake ni Sabo itong Devil Fruit na to. At ito pa yung makakapatay mismo sa pumatay kay Ace. At ang huli itong si Admiral Green Bull. Kung sakali nga at ma-reveal ang Lugia Awakening at it turns out na capable neto si Admiral Green Bull, tataas na nga ang kumpiyansa natin sa kanya. Dahil nakita nga natin during Wano arc na hirap siya sa mga Scabbards including Momonosuke. In fact, binato nga lang siya ng haki ni Shanks, agad na siyang umatras at natakot. During Egghead Island arc naman, nakita natin kayang-kaya siyang tapatan ng Revolutionary Army. Meaning itong mga ipinakita niya
niya sa atin considering na matagal siyang hinipe dahil sa bago nga siyang admiral, medyo disappointing nga yung mga ipinapakita niya. Kaya naman kung it turns out na meron siyang Lugia Awakening similar nga kay Smoker, mababago na rin yung pananaw natin patungkol kay Admiral Green Bull. Anyway, ayun na nga yung Lugia Awakening at yung mga possible implications neto sa mga karakter na Lugia users once na ma-reveal na ito sa kwento. Kung sakali nga at natripan nyo itong topic natin sa araw na to, wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, wag nyo na rin kalimutang pindutin niyang subscribe button. So yun lang, peace! So I'm writing an essay on cats. Cats in art history. I'm an art history major and this final is due on Friday. Same day, I'm going on a road trip with my best friend Gabby. Luckily, I write with Grammarly. What once took me hours now takes minutes. So I can focus on what matters most, my voice. We begin in ancient Egypt, and then the Renaissance, but also Impressionism. And, of course, the internet. See? Easy peasy. Time to double check my facts and citations. Oops, I made a few debated claims. Fixing those. We have pretty high standards, am I right? Siyempre, ito lang oh. Ikaw naman talaga. Ano to? Hindi na, tama na. Away yun. Ano? Hindi ko kaya yung mag-away-away rito. Okay tayo rito. Okay tayo, Bray. Away. Olipgram versus Smaglas. Ito mo sa lakan, yung mga sisi sa Jesus eh. Hindi, maawat lang si Smag. Pwede sa'yo, ikaw, ano? Away na ito. Olipgram. Ako nire-respeto kita, Bray. Andrito. Saka Bunny, ano pa? Masuporta ka nga, di ba? O ngayon, sinusuportahan ka ba? Nagugulo? Pwede ako ngayon, ano eh. Hindi na ba kayo dito? Oh, sige pa, oh. Ang dami mo. Ano pa sila nag-aaway? Tinidor! Asan tinidor? Asan tinidor? Tinidor. Ano? Tinidor! Ganito, kinag-aaway kung wala kayong kargada. Bumili ka ng kargada. Hoy, bumalik yung Gina sa silip ko. Tayo, nag-aaway pala sila dahil bumalik yung Gcash pa sila. Siyempre, ito lang oh. Ikaw naman David. Ano to? Hindi na, tama na. Away yun. Ano? Hindi ko kaya yung mag-away-away rito. Okay tayo rito. Okay tayo, Bray. Away. Olipgram versus Smaglas. Ito mo sa lakan, yung mga sisi sa Jesus eh. Hindi, maawat lang si Smag. Pwede sa'yo, ikaw, ano? Away na ito. Olipgram. Ako nire-respeto kita, Bray. Andrito. Saka Bunny, ano pa? Suporta ka nga, di ba? O ngayon, sinusuportahan ka ba? Nagugulo? Pwede ako ngayon, ano eh. Hindi na ba kayo dito? Oh, sige pa, oh. Ang dami mo. Ano pa sila nag-aaway? Tinidor! Asan tinidor? Asan tinidor? Tinidor. Ano? Tinidor! Ganito, kinag-aaway kung wala kayong kargada. Bumili ka ng kargada. Hoy, bumalik yung Gina sa silip ko. Tayo, nag-aaway pala sila dahil bumalik yung Gcash pa sila. Ano ba yun? This proves that Zoro is a bigger dumbass than Luffy because after they teamed up with Lucha.
Baho.